Tap lang natin siya ng powdered sugar natin. So ayan na ang ating masarap na homemade apple tart. Hello again guys! Welcome again sa aming YouTube channel, Elmer Desiree TV. Maraming salamat po muli sa patuloy pagsuporta sa aming maliliit na YouTuber. So dahil sa patuloy suporta, patuloy mo lumalawak ang naabot ng ating channel. So ang ating subscribers of the week sa inyo, maraming salamat. So ngayon, continuation pa rin po ng ating inaning organic apple sa ating likod bahay. So itong ating recipe ngayon ay ang apple tart. So ito siya. So, narito ang ating mga ingredients. Ito nga pala ay specifically na tatawagan nating French apple tart. So, ito ang ating ingredients sa ating pie crust. So, meron tayo itong all-purpose flour, powdered sugar, salt, egg yolk, at butter. So, ito ang mga ingredients ng ating pie crust na gagamitin. Ito naman ang ating filling. So, meron tayo itong granulated sugar, ang ating double cream o thick cream. So, kailangan din natin ng egg yolk, ang ating vanilla flavor, at ang ating cinnamon powder. So, ang bida ng ating dessert nito ay ang ating inaning apple. So, eto siya. So, simulan natin ang paghahanda ng ating apple para sa ang ating dough para sa ating apple tart. Unahin natin itong all-purpose flour. Ito ay powdered sugar. So, ilagay lang natin siya. Magtatawa kayo, marami itong ating powdered sugar. So, ito nga palang crust ng tart natin. Ito ay mas matamis kaysa doon sa normal na apple pie crust. So, dagdag na rin natin itong salt. Ito ang ating dry ingredient. So, haluin lang natin. So, ito, well blended na itong ating dry ingredients. Cut naman natin itong butter. So, isang bar na ito ay 250 grams. So, kailangan natin ay 300 grams. So, meron tayo ditong extra na 50 grams. Cut lang natin siya. Ito nga pala ay from fridge. So, kailangan ito ay malamig. Kaya siya ay madikit na madikit. Para magkaroon tayo ng crumbly na crust ng ating tart. So, ilagay lang natin dito. So, eto, lagay na rin natin tong egg yolk natin. So, haluin lang natin siya. Pwede nyong ipahuli yung egg yolk. Unahin lang yung butter na durugin sa top flour. Pero, para well incorporated na siya, while ating minimix yung butter sa flour, nilagay ko na siya. So, ang inaatay natin dito ng consistency ay yung may crumbly pa siya. So, okay lang yon. Kung meron kayong mixer, mas madali. Itong pinapakita natin ay manual na paggagawa ng ating pie crust. So ito, may hinda na tayo dito tubig na cold water nga para just in case kailangan natin, pero sapat na pala itong ating butter dito at yung egg yolk natin. So hindi natin nagamit itong inihanda natin cold water. So kapag ganito na, okay na to. So, ilalagay lang natin sa ating fridge. I-chill natin siya for 30 to 1 hour kung may mas mahaba kayo oras. Or overnight, mas maganda. So, isusunod natin tong ating apple na filling. Tanggalin natin yung kanyang tampok at yung kanyang mga buto sa loob. So, hindi na natin siya babalatan.
Hugasan na nga pala natin to beforehand. So kung may mandolin kayo, mas mabuting gamitin nyo dito yon. Pero dahil wala tayo, so itong manual din ang ating pinapakita. So gayatin lang natin siya ng maninipis. Susunod natin yung ating cream mixture na ipampupour natin dito sa ating apple filling. Bago natin i-prepare yung wet ingredients natin na pang-filling natin sa ating apple, i-prepare muna natin itong dough kasi kailangan natin i-pre-suli ito para maging flaky siya. So meron tayo dito ang dish. Ito ang gagamitin natin. So, hatiin ito kasi dalawa ito ang ating ginawa. So, idas lang natin ng konti itong board natin. So, ito, okay na to. Masyadong butter itong ating pie crust. So, lagyan natin ng baking paper para hindi siya dumikit. So, ito, second attempt natin. Lagyan natin ng baking paper sa ilalim. So, ito, gamitan natin siya ng ating technique. So, trim lang natin itong nasa tabi niya. So, i-chichiluli natin ito. Bago natin i-arrange yung filling nating apple at yung liquid ingredients niya. So, pinch lang natin yung tabi.
So, ito. Chilang uli natin siya sa fridge. Yung isa naman gagawin natin. Ito yung ating isa. Other half. So, gamitan lang natin din ito. Parang shortbread ang consistency ng ating crust. So kung ayaw yung danas ng ganitong matagal, bumili nilang kayo ng available na pie crust. So may mga nabibili sa market nito na naka-rolled na siya. Ready to use na. So pinapakita lang natin yung from scratch. Trim lang natin itong side. So, lagyan natin yung korte itong tabi. Pinch lang natin siya. Ganyan lang, oh. Parang pumipisi lang tayo. So, ayan. So, chiluli natin siya. Ito yung una nating pinachill na pie crust. So, lagyan lang natin siya ng weight. Ating siyang i-blind bake sa ating preheated oven. So, pwedeng gumamit kayo ng weight na kung anong komportable sa inyo. Para lang hindi ma-deform itong ating shape. So, lagyan natin sa preheated. So, ito tanggalin natin sa ating oven ang blind bake na crust. Tanggalin lang natin ito. So, ayan. So, susunod natin itong isa naman. Tabi lang natin ito. Ito. So, itong isa na rin itong gamitin natin. Lagay natin ito. Habang niluluto natin yung ating binablind bake na isa, tunawin natin ito ang liquid ingredients natin. Ito yung egg, sugar, vanilla, at cinnamon powder. So, haluin lang. So, ito, set aside lang natin at i-arrange natin itong apple.
buhusan lang natin itong ating liquid ingredients. Lang natin siya bake natin siya for 25 to 30 minutes. So ito naman isa. Sprinkle lang natin ng granulated sugar. So ito, ready na ito for oven. So iniintay lang natin maluto yung isa at susunod na natin to. Ito, ready na ng ating unang batch ng ating apple tarts. So, re-rest lang natin to hanggang thoroughly cool siya bago natin i-slice. So, sunod natin itong isa. So, ito na ang ating second batch. So, yung isa nag-settled na. Ito, hindi pa. So, palalamigin lang siya natin para bago natin siya i-cut. At tusgahan ng ating French apple tart. Okay guys, the moment of truth. Ito, fully cool down ng ating homemade apple tart. So ito, bago natin siya i-slice, lagyan natin siya ng glaze na apricot conserve o yung apricot jam. So ito, ating i-microwave muna siya kasi mahirap siyang ipahid. So i-glaze natin siya on top of this para mas maganda ang finishing ng ating presentation ng homemade apple tart natin. So buksan lang natin to. Ikpit. Tigas niya, oh. Kaya kailangan natin siyang i-microwave. Ito na ang ating microwave na apricot conserve jam. So, glaze natin dito sa ating homemade apple tart para sa perfect finish ng ating apple tart. So ito, para mas mabilis ang ating pag-glaze ng ating apple tart, ilagay na natin sa gitna. Maging generous tayo sa ating glazing. Mas marami, mas masarap. So dito din sa isa.
So, tap lang natin siya ng powdered sugar natin. So, ayan na ang ating masarap na homemade apple tart. So, sagahan natin siya. Look at that, huh? Tapos, gana natin ating kagagawa lang na apple tart. Sarap, ginanahan tayo. Harap na ating homemade apple tart. So, itong pie crust natin, napakasarap din. Nag-complement sa masim-masim na lasa ng ating tangerina, ng ating apricot jam na pinahid at yung ating apple na inlagay sa filling dito at yung ating thick cream. So, perfect combination. Sarap. Okay guys, approve na approve ang ating homemade apple tart na ginawa. So, maging part nito ng ating mga dessert sa ating mga handaan from now on. So, para sa mas marami pang video na ating DIY cooking, patuloy niyo po kami subaybayan sa aming YouTube channel, Ermen Desiree TV. Thank you very much and God bless. Bye-bye! Kain na na!